Ngayon naman ay pag-usapan ulit natin ang recap about the types of reliability. Okay, so number one is the test retest. So the test retest it measures the stability of the results over time. So if the same test given twice to the same group, kailangan ay magkaroon ng consistent results over time just to tell that your test questionnaire or your survey questionnaire is reliable. Other one to test it the paper is reliable ay pwede rin nating check ang internal consistency, okay, reliability. So usually ginagawa ito sa mga survey questionnaires. So to check if the items or each questions measure the same concept. So pwede tayong gumamit ng mga Crunchbox Alpha. This is one of the statistical tests to see the internal consistency reliability. Pwede ito i-compute manually and pwede rin itong i-compute using statistical apps. And there is a particular number that gives interpretation on your obtained value when you enter the scores in the Excel or other statistical application. So for example, the motivation questionnaires with 20 items. Yung each questions na yon ay ipasasagutan natin doon sa mga respondents, no? Especially if you're doing a survey questions. And after that, all their answers of each respondents will be encoded in the Excel. Ilalagay doon yung mga sagot ng bawat respondent sa bawat tanong. And then, pagkatapos nun, ilalagay ngayon yung mga data na yon sa isang statistical tool. For example, is the Jamobi app, no? And then, i-click po yun doon. Pag po kinilik yun, magkakaroon ng resulta o number. Ngayon yung number na yon ay mayroong particular na interpretation kung tatanggapin yung tanong na yon o hindi. Kapag mababa yung score niya, pwedeng questionable, pwedeng acceptable. Ngayon, pag mababa yung score, ibig sabihin alin sa dalawa. Pwedeng i-rephrase yung question o kaya naman ay aalisin yung tanong na yon. So, syempre, kapag naglagay ulit tayo ng panibagong tanong, ang mangyayari doon ay mag-create ulit tayo ng panibagong testing doon sa tanong. Itatanong ulit natin yun sa respondents and then ipapasok ulit natin siya sa Crunchbox Alpha para malaman ulit natin kung good ba or acceptable ba yung tanong or not. So, ang kadalasan ginagawa naman ng iba kapag nakitang poor na yung questions ay dinidiscard yung question. Okay? So, sinubukan ba namin to dati? Oo, sinubukan namin gawin to ng mga UMS students. So, doon nila nakita na yung mga tanong nila, akala nila ay tamang tanong para sa kanilang research. Doon nila nalaman na hindi pala ganon. So, hindi ganon kadaling gawin yung proseso bago mailagay sa Crunchbox Alpha, no? So, yun ang ginagawa ng internal consistency reliability. Ini-ensure na tama ba yung tanong na yun doon sa concept na pinag-uusapan o doon sa variable na i-measure na nakasulat sa inyong statement of the problem. So, gagawin nyo ba ito sa inyong experimental research? Hindi. Hindi ito gagawin. Gagawin lang to ng mga nasa survey questionnaire. Lalo na kung gumagamit kayo ng mga Likert scale. Okay po? Yung mga 5, 4, 3, 2, 1. Agree, disagree. Ayan. Yung that type of questions ay pwede siyang isalang sa internal consistency reliability test through Crunchbox Alpha. Kapag naman ang test ay dichotomous
or there are two answers on the options, pwedeng gumamit nung Richardson formula. Okay. Pagdating naman sa inter-rater reliability, it measures the agreement among the observer. So example, the two teachers scoring the presentation. So kailangan magkadikit o medyo similar ang kanilang ibinigay na score according to sa rubrics na binigay sa kanila, no? So pinag-uusapan din natin dito kung survey questionnaires o kaya naman ay mga test questionnaire. Ano naman yung parallel reliability? Okay, ang parallel reliability, it compares the equivalent version of a test ng test A and test B into measures. It confirms the same objectives are being measured. Dito naman, ang ginagawa dito usually, yung mga teachers ay gumagamit ng dalawang uri ng test, pero same sila ng competency, same level sila ng difficulty. So, ang ginugol dito ay ang mga respondents ay magkaroon ng similar results. Kapag magkalayo ang kanilang score, it means the test paper or the instrument used is not reliable. Okay po? Next. Meron tayong tinatawag na split half reliability. It divides a test into halves. Okay, into two. Example, the 40-item test will split into two sets to ensure the internal consistency. Yung dalawang two sets of test na yun ay hinati. Okay? Para malaman kung consistent ba yung magiging results. So, anong ba ang goal? Ano ba ang goal ng reliability? Reliability research methods, ang goal niya is to become consistent yung mga resulta at magkaroon ng stable measurement. At ang outcome nito ay maging trustworthy yung inyong research instrument at katanggap-tanggap yung magiging results. Okay po? And that's all about reliability. Now for our recap, validity and reliability in experimental research. So we have the internal validity, external instrument validity for validity types, and we have the test, retest, inter-rater, and replications for experimental. So we will talk about this in our next video.